sa pagbibigay. So, tayo na tayo dito kasi Pasko eh. Pasko. So, ang sabi dito, we must be as willing to give of ourselves as we are willing of our money. So, tulad ng ating definition sa ating pamilya sa Diyos ay, of course, ang pinalagi ng yan gusto mo natin yung ating buhay ay yung ating sarili. Diba? So, pangalawa lang yung pera kasi ano yun eh, mahagi talaga ng buhay natin at hindi tayo pwede mabuhay pag wala yung pera kasi yun yung monetary na kung pwede natin gamitin para sa lahat ng pangangailangan. Sabi sa letter A, God brought you with a price, you belong to Him. Sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Merong pinagalo sa atin bago mapanganakan at dahil sa Banal na Espiritu ay siya inanahan sa atin kasama ng ating Espiritu at tayo ngayon ay pag-aari ng Diyos pagka tayo ay tinubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Sabi ng letter B ay inutusan tayo ng Diyos na ating ialay ang ating sarili bilang buhay na handog. Hindi lang bakit mali? Sabi ko Romans chapter 12 verse 1. Kaya maliwanag naman yun, di ba na ating iniaalay yung iniintay ng Diyos. No? Na ating i-offer ng ating sarili bilang buhay, banal, at kalulog natin sa Diyos. So, ito yung ina-expect ng Diyos sa atin every fellowship na tuwing tayo yung magtitipon. Hindi lang hindi lang yung personal nating pangipag-ugnayan sa Diyos sa ating mga private lives, but of course, hinihintay din ng Diyos o inaasahan ng Diyos yung katulad ng itong pagtitipon. Kasi dito natin sama-sama maibigay yung ating salamat at pagsamba at pagpapakita ng ating paghahandog ng ating sarili sa Diyos sa pamamagitan ng sama-sama natin pagpupuli sa Kanya. Letter C, ang isipan at puso na meron siyang commitment ng sarili at pagpigil mo sa Diyos ay pinakamahalaga ay maybe yung ating pagkakaroon ng salapi doon dahil doon sa mga tinatanggap natin pagpapala. So katulad ng ating mga pagkakaroon naman, we just give our offering, our time, and because we think that it bless us by doing that. Hindi dahil nagbibigay tayo ay inaasahan natin na pagpapalaan tayo Diyos. But, of course, kaya tayo nakakapagbigay dahil tayo ay pinagpapalaan ng Diyos. So, yung mga ibigay natin ay bahagi ng pagpapalaan din ang natin mula sa Diyos. So, hindi na tayo dapat mag-expect ng blessing sa ating pagbibigay kasi it is a part of God's blessing na una nang binigay sa atin. So ngayon dapat yung maging thinking natin para sa ngayon, ang pagbibigay natin ng kaloob na salapi ay maging isang mahalimuyang na handog sa harapan ng Diyos. So ngayon yung ngayon yung ating dapat na isa-isip. Letter B, isipin natin na ang totoong pagbibigay ay nagsisimula sa ating buhay. Kasama na yung ating mga tinatanggap na mga bagay o yung ating mga pangangailangan. So, napakahalaga kasi mga kapatid although, alam nyo, sa karanasan ko at sa mga observation ko, pagdating sa giving, depende po kasi yung sa local church. Gusto ko po kayo bigyan ng insight, ng larawan ng mga local church. Bakit? Merong local church na talagang matindi yung mga message pagdating sa pagbibigay. Alam niyo ba, mayroong mga local church na pagkago magbigay, pag mag-operate, mayroon pang isang papatayin dito sa unahan at kung ano-ano mga verses yung sasabihin. Para lang ito
kung makakapatira na magbigay sa Panginoon. Meron kayong local church. Meron mga local church na katulad ito sa atin na talagang very systematic at ibinibigay na hindi namin nakailangan sa unahan. Meron naman mga local church na nag-ooperate at dito yung offering basket sa unahan. Ang bawat isa na nag-ooperate ay dinadala yung kanyang handog doon sa harapan. Which is yun yung isa sa mga biblical context na kung naalala nyo ng mga Panginoon sa Kristo na nag-observe sa matandang babae at sa kanong sa mga mayayaman na nagkaloob. Diba meron talagang lalayan ng offering sa harapan. No. Sa ano po, sa Korea, ang offering, pagpasok mo doon sa pintuan, ando na yung dalawang box, magkabila. Alam niyo bakit? Yung isang box, lagayan po ng mga offering o ano ba mga handog, ano pa yun. Yung sa kabilang box ay para sa mission offering. Kaya magtataka kayo, bakit? Kahit hindi kilala, kahit hindi isang local church, kunyari, local church, maraming mga outreach. Kahit hindi kayo yung context, katulad natin dito sa atin, tapos sa ibang local church, pwede ka humingi ng tulong doon. Wala question yun, magbibigay sila kasi hindi ba sila mission pa. So ngayon, yun yung mga sistema na magbibigay. Kaya makikita ninyo, pagka yung mga Koreans pumupunta dito, marami silang mga binibigay. Kasi meron talagang para sa mission. Kasi isa po yun sa kanilang commitment sa Panginoon na talagang gusto nilang magbigay ng handog. So, ngayon po yung sistema. So, binigyan ko yun ngayon ng picture ng mga uri ng paghandog. At dito sa atin sa Pilipinas, maraming style. Why? Ano yung pagkakaiba ng Korean church sa Philippine church? Sa Korean church talaga, giver talaga po sila. Kung hindi mo kailangan na may magsasalita sa unahan bago magbigay at kung ano mga verses yung sasabihin. Dito lang nangyayari sa atin. Bakit? Kasi nga po, ito po yung reality ng local church sa Pilipinas. Kaya niya, si Pastor ay Superman. Maraming mga local church na kung nakita na tingnan nyo hindi po eh. Ang gusto ko na makita ninyo yung picture. Bakit? Kasi anong concern kasi una, si Pastor ay walang ibang inaasahan. Pagkatapos yung mga member ay hindi talaga sila mga professional na kunyari, mga ano lang. No? So yung income ng church ay talagang kulang doon sa pangangailangan ng church. Ibabayad pa ng kuryente, ng tubig. So ngayon yung kalagayan ng local church dito sa atin. Doon sa mga sinasabi ko sa ibang local church na talagang sabihin na natin mahihirap. Unlike makikita naman natin doon sa ibang mga local church sa mayayaman, so wala silang problema pagdating sa giving. So pinakita ko na sa inyo yung picture para at least meron kayong magpapasihan. Bakit kailangan ba talaga natin magbigay sa gawain ng Panginoon? So kasi, what is the reason for giving? For my giving, bakit ano ba talaga kailangan kung magbigay? Ito ang sabi sa Biblia, giving proves the sincerity of your love for Jesus Christ. Sabi ng 2 Corinthians chapter 8, verse 8. Kung may panahon po kayo, habang nagsasalita ako, piling niyo kung buksan yung Bible at basahin ko ninyo yung mga verses. Giving, let be giving develops an attitude of grace. For other words, it takes my special talents or abilities to give only grace. Sabi ng 2 Corinthians chapter 8, verse 6 to 7, and chapter 9, verse 8. Let us see, giving is an investment in eternal riches. It gets your eyes off of
earthly riches which will fade away. Sabi ng Philippians 4:17 and Matthew chapter 6, verse 19-21. May mga bagay lang po talaga kung gustong linawin sa mga ganong klase ng mga context. Kasi, ang sabi dito, ang pagbibigay hindi para tayo ng buhunan o para sa ating pangwalang ng kayamanan. Ang pagbibigay talaga ay mahagi ng gawain. At alam niyo naman dito sa Pilipinas, mayroon talaga may-speak sila pagdating sa bibig. At mayroon pang pati yung kunyari, ikaw ay kriyado, dapat alam mo si Baha, magkari yung sinusunod mo. Kasi pag mayroong mga percentage na hinihingi, talagang nakalagay talaga yun. Monitor talaga na si Baha. So kaya, may kanya-kanyang practices o pamamaraan sa bawat mga local church. Sa the person who benefits most from your giving is you. Kasi nga po, ang pagbibigay mo ay form of thanksgiving. Hindi form of asking. Anyo ng pagpapasalamat, hindi anyo ng paghingi ng pagbibigay. So, kaya dapat po, maliwanag sa atin na pag nagbigay tayo para sa gawain ng Panginoon, ini-expect natin na gagamitin talaga yun para sa gawain ng Panginoon. At binibigay natin yun because of our commitment. Hindi dito sa kahit kanino hindi commitment kay pastor, hindi commitment sa church, but it is our commitment to God. Tanda po natin yan mga kapatid. No? Ang pagbibigay natin ay pagbibigay natin ng pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Where I am give, sabi ito sa number 3, your primary responsibility is to your local church. All giving in the church is done within the context of the local church. So ito po, napasa ko kasi yung dito sa harapan. No? Malakay. Ito, sabi